Biglang nakaramdam ang matandang babae na ang namatay niyang asawa ay parang nilinlang siya ng 45 taon. Dahil habang inaayos niya ang mga gamit ng asawa, natuklasan niya ang isang videotape. Nang makita niya ang nilalaman nito, nagulat siya. Nakita niya ang isang dalaga na nakararanas ng hindi pangkaraniwang pagpapahirap. Matapos siyang pahirapan ay malupit na pinatay. Hindi may larawan sa salitang abnormal lamang. Ang katotohanan ng content ay hindi mukhang pelikula. Parang tunay na kaso ng pagpatay. Hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ang mabait niyang asawa ng ganitong bagay, kung ang taong kumuha ng video ay ang kanyang asawa. Para malaman ang katotohanan, nagbayad ang matandang babae ng malaki para sa pribadong investigador na si Dashan. Pagkatapos panoorin ni Dashan kahit na nakakasuklem, hindi rin niya makilala kung totoo o hindi. Iminungkahi niyang ibigay ang videotape sa pulisya. Ngunit tinanggihan kaagad ito ng matandang babae. Dahil sila ay isang kilalang mayamang pamilya, makakasama ito sa reputasyon ng pamilya. Pagkatapos ng pagpupulong, gumawa sila ng plano para malaman kung totoo ang video. Iyon ay ang paghahanap sa pagkakakilanlan ng babae. At kung sino ang kumuha ng video. Gusto lang niya malaman ang katotohanan. Kahit magkano pa ang gastusin. Ngunit hindi nila inaasahan. Ang investigasyon ay naglabas ng mas nakakagulat na sekreto. Kinabukasan, una pinadala ni Dashan ang kanyang asawa at anak sa probinsya. Naghanda rin siya ng baril. Inilagay sa kotse para sa proteksyon ng asawa. Dahil may pakiramdam siyang masama, hindi magiging simple ang bagay na ito. Matapos may padala ang pamilya, pumunta siya sa Population Survey Center. Ibinigay niya ang drawing ng babae sa video sa mga empleyado, para makita kung buhay pa ang babae. Ngunit sinabi ng empleyado, 1,000,000 tao ang nawawala kada taon. Ang lahat ng nawawala ay nasa sistema. Ngunit para hanapin ang babae sa mga nawawala, parang naghahanap ng karayom sa banta ng dayami. Mukhang kailangang alamin sa video. Kinopya ni Dashan ang videotape sa computer, pinasok sa editing tool at bawat frame sinuri ng maigi para sa mga detalye, para makita kung may mahalagang clue. Sa oras na iyon nakakita nga siya ng ilang detalye. Ayon sa timestamp, kuha ito 20 taon na ang nakalipas. Kaya ni-report niya ang mga detalyeng ito sa matandang babae. At tinanong ang mga record ng asawa 20 taon na nakalipas. Pagkatapos ay ni-print niya ang mga frame ng video. At nakakita siya ng isa pang detalye sa larawan. May tato na 5-pointed star sa kamay na may hawak na kutsilyo. Ito ay isang mahalagang clue. Makalipas ang 1 buwan, hinanap ni Detective Dashan ang mga files ng nawawalang tao. Sa wakas nakita niya ang babae sa video. Ang babae ay si Mary na nawawala 20 taon na. Nawawala pa siya noong 16 anyos pa lamang siya. Ibig sabihin nito, ang pagkakakita sa babae sa video, ang huling sandali ng kanyang buhay. Para malaman ang katotohanan, kailangan niyang kausapin ang pamilya ng babae. Kaya si Detective Dashan ay nagpanggap na investigador ng nawawalang tao. Nagpunta sa bahay ng ina ng babae. At direktang nagtanong tungkol sa nangyari bago nawala ang babae. Sinabi ng ina na hindi maganda ang relasyon nila ng anak. Dahil ayaw ng anak niya sa kanyang amain. At palagi silang nag-aaway. Kapag umuuwi ay lasing at may mga marka ng halik sa katawan. Sa galit ay sinampal niya ang anak. Kaya nagalit ito at umalis sa bahay. Ngunit kakaiba dahil bago umalis, ni isang damit ay hindi nagdala. At walang mensahe na iniwan. Hindi ito katulad ng tipikal na batang tumakas sa bahay. Ang anak ay tuluyan nang hindi bumalik. Pagkatapos sinabi ni Dashan na gusto niyang makita ang mga gamit ni Mary. Hindi tumutol ang babae at sinamahan siya sa kwarto ng anak. Habang naghahanap, natuklasan ni Dashan sa water tank ng inidoro isang dyaryo na nakabalot sa plastik. Pagbubukas ay may nakasabit na sulat. Ito ay ang sulat para sa kanyang ina. Sayang hindi ito nakita ng ina sa loob ng maraming taon. Ayon sa sulat, hindi umalis ang babae dahil sa sampal ng ina, kundi dahil may nobyo siya. Sinabi ng nobyo na may kilala siya sa Hollywood. At magagawa niyang artista ang babae. Ang dahilan kung bakit itinago niya ang sulat, dahil ayaw niyang mahanap ng kanyang amain. Kapag naging artista na siya sa Hollywood, kukontak siya sa ina at sasabihin kung nasaan ang sulat. Hindi niya alam na hindi na siya muling magpaparamdam. Nakakita ng mga clue si Detective Dashan. Ngunit hindi niya sinabi ang nilalaman ng sulat sa ina. Dahil baka hindi niya kayanin.
Matapos malaman ang pangalan ng nobyo sa sulat, pumunta kaagad siya sa bahay ng lalaki. Nakita niya ang ama ng lalaki. Nagpanggap siyang kaibigan ng anak nito. At sinabi na nandoon siya para magbayad ng utang. Hindi nagduda ang matanda at sinabi kay Dashan. Kung gusto niyang hanapin ang anak ay sa kulungan niya hanapin. Pumunta si Dashan sa kulungan. Sinabi ng lalaking nagtatrabaho. Noon hindi nagtagal si Mary sa Hollywood at nakipagrelasyon sa direktor. At iniwan siya nito. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Dagdag pa niya, sa mundo ng Hollywood para sumikat, kailangan mong magsimula sa industriya ng adult films. Sinabihan niya si Dashan na pumunta sa underground venues. Baka makakita siya ng clue doon. Pumunta muna siya sa Hollywood para tingnan kung may nakakakilala kay Mary. Pagkatapos ay pumunta sa underground bar para maghanap. Pauwi na siya ng biglang. Madaanan niya ang adult bookstore. Pumasok siya para makita kung meron si Mary sa mga larawan ng mga babaeng nasa magazines. Habang magbabayad na, napansin niya ang mga maskara sa tabi. Ito ang kaparehong maskara na ginamit ng killer sa video. Pagka-uwi habang pinapanood niya ang videotape, tiningnan niya ang magazines para ikumpara ang hitsura. Biglang napansin niya, parang may isang tao na mabilis na dumaan sa video. Binalik niya at nag-pause, lumapit at tiningnan ng mabuti. May isa pang tao sa likod ng lalaki sa kwarto. Ibig sabihin bukod sa cameraman, may iba pang tao sa kwarto. Mahalagang natuklasan ito, kaya ni-print niya ang frame. Kinabukasan pumunta siya sa Photoshop, para i-restore ang larawan sa high-tech. Nakita na ang taong ito ay likod ng isang lalaki hindi harapan. Kahit may progreso ang investigasyon, marami pa ring hadlang. Biglang may naalala siya, karamihan ng mga videotape na ganito ay nasa underground market, kaya bumalik siya sa adult bookstore. At sinabi sa may-ari na gusto niyang bumili ng dark web content. Nang marinig na malaking negosyo ito, dinala siya ng may-ari sa underground market. Hindi niya alam na ang kanyang mga kilos ay pinagmamasdan ng isang estranghero. Sinabi ng may-ari ng tindahan, lahat ng bagay na maiisip mo ay mabibili mo dito. Sa huli pumili siya ng 2 tapes na may napaka-brutal na content. Pinili niya ang 2 videotape na ito dahil ang nilalaman nito ay katulad ng torture at pagpatay kay Mary. Kahit na isusuka na siya, natapos niyang panoorin ang unang tape. Ngunit nang mapanood niya ang ikalawang tape, nakita niyang parehong babae ang nasa 2 video. Pagkakataon lang ba ito? Ang kakaiba, ang mga eksena ay mukhang hindi inaarte. Parang tunay na nangyari, at agad na namatay ang babae sa video. Mas gusto niyang malaman kung ang videotape ni Mary ay totoo o palabas lamang. Sa pakikipag-usap sa may-ari nalaman niya na ang mga babae ay galing sa homeless shelter. Kinabukasan pumunta siya doon. Hindi siya nabigo nang makita ng madre ang larawan ni Mary. Sinabi niyang nakita niya ang babae. Dinala niya si Dashan sa bodega at itinuro ang malita. Ito ang mga gamit ni Mary. Binuksan ni Dashan ang malita. May mga damit at may natuklasan siyang dyaryo. Pagbukas ay may nakaipit na sulat tungkol sa pangarap niyang maging artista. Sa likod ay may numero ng telepono at address ng film company. Agad siyang nagmaneho papunta sa film company. Nakita ang manager at walang paligoy-ligoy. Dinukot ang larawan ni Mary at tinanong kung kilala niya ang babae. Ngunit hindi man lang siya tiningnan ng manager. Sinabi ni Dashan na siya ay kamag-anak ng babaeng nawawala at umaasa na tingnan niya ang larawan. Nang marinig ito tumingin siya ng walang gana. Natigilan ang kanyang tingin ng 5 segundo. Pagkatapos ay yumuko at sinabing hindi kilala. At aburido na tumayo at umalis. Naghinalang may kakaiba si Dashan. Ang taong ito ay tiyak na may alam. Hindi niya bibitawan ang mahalagang clue. Kaya nagrente siya ng kwarto katapat ng film company. Sa kalagitnaan ng gabi pumunta siya sa opisina at naglagay ng wiretap sa telepono. Pagbalik sa inupahan, umupo sa bintana at nagmasid 24 na oras. Sa simula wala siyang nakitang kakaiba. Payak na mga usapan lang tungkol sa mga artista. Hanggang isang gabi tumanggap ng tawag ang lalaki. Pinatay niya ang ilaw at umalis. Nakita ito ni Dashan at bumaba agad para sundan siya. Ngunit dahil sa pagmamadali nakalimutan niya ang telepono. Sinundan niya ng kotse hanggang sa lihim na lugar sa labas ng bayan. Halata na lugar ito para sa pagkuha ng adult films. Paglapit niya sa bintana para sumilyap, bigla siyang nakita ng bantay. Takot siyang tumakbo.
Inilabas ng bantay ang baril at hinabol siya.